Pangarap nating lahat ang magkaroon ng maginhawang buhay. At ang common na pananaw natin sa maginhawang buhay ay katulad sa mga successful entrepreneurs na nakikita natin. Merong magandang sasakyan, nakatira sa malaking bahay, afford ang mamahaling bakasyon at para bang hawak nila palagi ang kanilang oras. Dahil dito, marami ang na-inspire na magtayo ng sarili nilang negosyo at siguro ay isa ka na rin dito. Sa isip mo, negosyo ang susi para makatakas sa stress ng trabaho. At dahil meron ka ng experience at magaling ka na rin sa iyong ginagawa, akala mo ay qualified ka na rin magsimula ng negosyo. Totoo na merong malaking advantage kapag magaling ka sa isang bagay, pero hindi mo na uunawaan na magkaiba ang pagiging skilled worker sa pagiging business owner. Kaya ipinagpatuloy mo lang ang magsimula ng negosyo. Sa una ay napakagaan sa pakiramdam dahil wala ka ng boss at hawak mo na rin ang iyong oras. Hindi ka rin nahihirapan sa pagkita ng pera dahil gusto ng mga tao ang iyong produkto. Pero habang tumatagal, unti-unti mo nang nakikita ang tunay na mundo ng isang negosyante. Hindi lang pala produkto o serbisyo ang kailangan mong isipin. Kailangan mo ring harapin ang marketing, customer complaints, accounting, permits, empleyado, inventory at cash flow. Ramdam mo rin na kahit magaling ka sa iyong ginagawa, hindi ito sapat para maging stable ang takbo ng iyong negosyo. Habang lumalaki ito, mas dumarami rin ang problema at desisyon na kailangan mong harapin araw-araw. Ikaw ang unang tinatawagan kapag may problema ang customer. Ikaw ang sumasalo kapag may absent na empleyado. Ikaw ang gumagawa ng paraan kapag mahina ang benta. At kahit gusto mong magpahinga, parang hindi pwede dahil pakiramdam mo ay babagsak ang negosyo kapag nawala ka kahit saglit. Sa paglipas ng panahon, namamalayan mo na ikaw na ang pinapatakbo ng negosyo imbis na negosyo ang nagtatrabaho para sa'yo. Madalas ay wala ka ng time para sa iyong sarili at pamilya at hindi mo afford ang magpahinga o makapagbakasyon man lang minsan dahil alam mong kapag wala ka, titigil din ang operasyon ng iyong negosyo. Maraming mga negosyante ang makaka-relate sa ganitong sitwasyon. Karamihan ay aminado na mas pagod at madalas ay wala ng oras para sa kanilang sarili kaysa noong empleyado pa sila. Kaya kung goal mong magkaroon ng maginhawang buhay, kailangan mong maunawaan na hindi lang sapat na meron kang negosyo. Kailangan mo ring gumawa ng paraan kung paano ito patakbuhin kahit wala ka. At yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ibabahagi ko sa iyo ang 4 na tips kung paano panatilihing profitable ang iyong negosyo na hindi palaging umaasa sa iyo. Siguraduhin na mapanood mo hanggang dulo ang video at ilista mo rin ang mga mahahalagang aral. Kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Tip number 1. Gumawa ka ng system. Maraming negosyante ang naniniwala na para magpatuloy ang operasyon ng kanilang negosyo ay dapat nakabantay sila araw-araw. Normal ito kung nagsisimula ka pa lang. Sa umpisa ay halos ikaw ang gumagawa ng lahat. Ikaw ang sumasagot sa customer inquiries, nagmamanage ng inventory, nagde-deliver, at minsan pati paglilinis ng tindahan, ikaw pa rin. Pakiramdam mo ay kontrolado mo ang lahat, pero nagiging problema ito kapag dumarami na ang iyong customer at malaki na rin ang iyong negosyo. Dahil lahat ng desisyon, operasyon at solusyon ay nakadepende sa iyo. Kung wala ka, titigil din sa pag-operate ang iyong negosyo. Kaya napakahalaga na meron kang business system kung goal mong magkaroon ng negosyo na hindi palaging umaasa sa iyo. Ang system ay koleksyon ng mga proseso, rules, checklist at pamamaraan na sinusunod ng mga nagtatrabaho sa loob ng isang negosyo. Isa sa mga pinakamahalagang natutunan ng mga successful business owners ay ang pinagkaiba ng hard work at system. Ang hard work ay nakadepende sa tao, ang system ay nakadepende sa proseso. Mahalaga ang hard work, pero kung dito ka lang umaasa, titigil ang iyong negosyo kapag nagkasakit ka, nagbakasyon ka, o may emergency sa pamilya. Pero kapag merong malinaw na sistema ang iyong negosyo, pwedeng ipagpatuloy ng ibang tao ang trabaho kahit wala ka. Ito ang dahilan kung bakit maraming malalaking negosyo ang kayang mag-operate araw-araw kahit hindi aktibo na nagtatrabaho ang may-ari. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang Jollibee. Kahit wala ang branch manager at franchise owner sa loob ng ilang araw, patuloy pa rin itong nag-ooperate at nagsiserve ng orders. Nangyayari ito dahil halos lahat ng gawain ay merong standard process. May eksaktong paraan sa pagluluto ng pagkain, pagtanggap ng order, paglilinis ng kusina, at pag-handle ng customer complaints. Hindi umaasa ang negosyo sa isang tao, kundi sa sistemang sinusunod ng lahat.
At ito ang dahilan kung bakit hindi naiiba ang experience kahit saang branch ka magpunta. Merong iba't ibang uri ng system na pwede mong i-apply sa iyong negosyo. Halimbawa, sales system para sa pagtanggap ng customer inquiries, inventory system para sa pagmonitor ng stocks, hiring system para sa pagkuha ng empleyado, at customer service system para sa pag-ayos ng mga reklamo. Ang purpose ng bawat system ay alisin ang confusion at gawing malinaw kung ano ang dapat gawin sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, kapag meron kang bagong empleyado, hindi na kailangang umasa sa paulit-ulit na paliwanag dahil may nakasulat ng proseso na pwede nilang sundan. Kung gusto mong gumawa ng business system, magsimula ka sa pagdokumento ng mga paulit-ulit mong ginagawa sa iyong negosyo. Isulat mo ang bawat hakbang mula umpisa hanggang sa matapos. Gumawa ka ng checklist at mag-set ng malinaw na standards para sa kalidad ng trabaho. Pagkatapos, subukan mo itong ipagawa sa iyong tauhan at tingnan kung kaya nila itong sundan nang hindi ka tinatanong sa bawat detalye. Kapag may step na nakakalito, ayusin mo at gawing malinaw ang proseso. Sa paglipas ng panahon, makakabuo ka ng isang negosyo na hindi nakatali sa iyong oras. Tip number 2. Mag-hire ng tamang tao. Ang pag-hire ng tamang tao ay isa sa pinakamahalagang desisyon na kailangan mong gawin para makabuo ng negosyo na kayang tumakbo kahit wala ka. Kapag tama ang mga taong nagtatrabaho at sinusunod ang sistema ng iyong negosyo, nababawasan ang pagdepende ng negosyo sa iyo. Hindi kailangang ikaw ang sumasagot sa bawat tawag ng customer, mag-approve sa mga maliliit na desisyon at mag-handle sa lahat ng problema. Ang mga mahuhusay na empleyado at managers ay may kakayahang mag-isip, magdesisyon at kumilos ng naaayon sa layunin ng kumpanya. Sa praktikal na pananaw, ang tamang empleyado ay hindi gastos, kundi isang investment na kasama mo sa pagpapalago ng iyong negosyo. Mahalaga rin ang tamang tao dahil sila ang nagbibigay ng magandang serbisyo at karanasan ng customer. Ang isang negosyo ay posibleng mawalan ng kita kung hindi maganda ang pakikitungo sa mga customer, mabagal ang serbisyo o madalas na nagkakamali ang mga empleyado. Sa kabilang banda, ang mga empleyadong may tamang attitude, disiplina at sense of responsibility ay nakakatulong sa pagpapanatili ng magandang reputasyon ng negosyo. Sa katunayan, maraming negosyo ang lumalaki hindi lang dahil meron silang magandang produkto, kundi dahil sa kanilang consistent na serbisyo. Mahalaga ring maintindihan mo na hindi perpekto ang mga empleyado. Nagkakamali rin sila paminsan-minsan, tulad ng pagkakamali mo noong nagsisimula ka pa lang. Pero ang goal mo dapat ay hindi maghanap ng taong di nagkakamali, kundi ang bumuo ng team na kayang matuto, mag-adjust at magpatuloy sa operasyon kahit wala ka. Kapag dumating ang araw na kaya nang tumakbo ng iyong negosyo sa loob ng ilang araw o linggo kahit wala ka, malaking progress na ito patungo sa pagkakaroon ng negosyo na nagbibigay sa iyo ng freedom. Tip number 3. Mag-focus sa resulta ng team at hindi sa oras. Isa sa mga common na pagkakamali ng mga bagong negosyante ay ang paniniwala na kapag mas maraming oras na inilaan ng kanyang mga empleyado ay katumbas na rin ito ng mas mataas na productivity. Dahil dito, maraming mga business owner ang sobrang nakatutok sa attendance, oras ng pagpasok at bawat galaw ng kanilang team. Pero sa totoong mundo ng negosyo, hindi oras ang nagpapasok ng pera sa kumpanya, kundi magandang kalidad ng trabaho, satisfied na mga customer, at naaabot ang monthly target. Dahil isipin mo, habang lumalaki ang operasyon, mas nagiging imposible na bantayan ang bawat empleyado sa buong araw. Kung ang bawat desisyon ay kailangan pang dumaan sa may-ari, bumabagal ang takbo ng negosyo at nagiging dependent ang lahat sa isang tao. Ito ang dahilan kung bakit maraming negosyante ang stress at walang freedom kahit meron na silang empleyado. Dahil sa halip na makatulong ang team, sila pa ang nagiging dagdag na responsibilidad. Kaya mas magandang approach ang mag-set ng malinaw na standards at sukatan ng performance. Halimbawa, sa halip na tingnan kung ilang oras nagtatrabaho ang isang customer service representative, mas mahalagang tingnan mo kung paano siya mag-handle ng customer inquiries at kung kaano karaming customer ang satisfied sa kanyang serbisyo. Sa ganitong sistema, dahil nakafocus ang lahat sa target ng negosyo, mas naiintindihan ng bawat miyembro ng team kung ano ang kanilang responsibilidad. Kaya imbis na bantayan ang bawat kilos ng team, mag-focus ka sa mahahalagang metrics tulad ng customer satisfaction,
sales performance at iba pang indicators na direktang nakakaapekto sa negosyo. Sa paglipas ng panahon, makikita mo kung alin ang gumagana, alin ang kailangang ayusin at kung gaano kalaki ang progress ng iyong team. Kapag patuloy na gumaganda ang resulta ng iyong negosyo, kahit konting oras na lang ang inilaan mo sa araw-araw na operasyon, isa na itong malinaw na senyales na nababawasan ng owner dependency at mas nagiging matatag, scalable at self-sustaining ang iyong negosyo. Tip number 4. Mag-automate at gumamit ng teknolohiya. Maraming negosyante ang naniniwala na kailangan nilang personal na bantayan ang bawat detalye ng negosyo para maging maayos ang operasyon. Pero ang katotohanan kapag malaki na ang negosyo, mas dumarami rin ang mga paulit-ulit na gawain na kumakain ng kanilang oras. Kaya kung patuloy mong gagawing mano-mano ang lahat, darating ang panahon na mauubos ang iyong oras sa mga maliliit na gawain, imbis na magplano kung paano palaguin ang iyong negosyo. Isang magandang halimbawa nito ay ang isang online seller na tumatanggap ng daan-daang orders kada linggo. Sa umpisa, kaya niyang mano-manong i-record ang orders, inventory at payments gamit lang ang notebook o spreadsheet. Pero habang lumalaki ang negosyo, nagsisimulang magkaroon ng errors, delayed deliveries at customer complaints dahil hindi na kayang sabayan ng manual process ang maraming transaksyon. Para masolusyonan niya ito, gumamit siya ng inventory management software, automated invoicing at online payment systems. Kaya ang resulta, nabawasan ang pagkakamali at naging mas mabilis ang operasyon kahit hindi niya personal na binabantayan ang bawat order. Mahalaga ang automation dahil binabawasan nito ang pagdepende ng negosyo sa may-ari para sa araw-araw na operasyon. Kung nais mong magsimula, huwag mong subukang i-automate agad ang buong negosyo. Ang gawin mo ay una, tukuyin ang 1 hanggang 3 paulit-ulit na gawain na kumakain ng pinakamaraming oras, tulad ng pag-encode ng orders, pag-follow up sa mga customers, o pag-track ng inventory. Pangalawa, maghanap ng simpleng software o tool na kayang tumulong sa partikular na prosesong yon. Pangatlo, subukan muna ito sa maliit na bahagi ng operasyon at sukatin kung nakakatipid ito ng oras, nakakabawas ng errors, o nagpapabilis ng serbisyo. At pang-apat, gumawa ka ng malinaw na proseso para magamit ito ng tama ng iyong team at regular na tignan ang resulta. Kapag natutunan mong mag-automate at gumamit ng teknolohiya, magkakaroon ka rin ng sapat na oras para mag-focus sa mahahalagang gawain na ikauunlad ng iyong negosyo at para magkaroon ng sapat na pahinga. At yan ang 4 na tips na dapat mong gawin para makabuo ka ng negosyo na kayang tumakbo kahit wala ka. Sa 4 na tips na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan at gusto mo ring i-apply sa iyong negosyo? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba.